natin. Hindi siya napala, no? Saka yung tenga niya mga kabukals ay tayong-tayo. Yan, sa pong sign na standing hit ng inyong baboy, ito hindi na gumagalaw na ganyan, no? Hindi na gumagalaw, oh, mga kabukals, oh. Hello mga kabukals, magandang umaga sa inyo. So ngayon naman po ay magpupurga tayo ng ating mga alagang baboy. Ang ginagamit ko pong pampurga sa ating mga inahin ay powder po na pampurga. Hinahalo natin sa pagkain. So, ito yung ating pakain. 1 sachet sa isang inahin na ito po ay 10 grams mga kabukals. Nabibili po ito sa mga poultry supply. Basta isang ganito mga kabukals ay para sa isang inahin. Hahalo lang natin. Ngayon ang ginagawa ko mga kabukals, base sa aking experience, hindi nila inuubos pagka masabaw ang kinakain nila. And hirap din po tayong ibigay ito kung dry feeding po tayo kasi hindi nila nauubos. Gawa nung ito po ay powder. So pag dry feeding, most likely yung ibang particles po ay sumisiksik lang po sa semento. Hindi po nakakain ng baboy. Pag nalasahan niya kasi minsan inaayawan niya pagka nalasahan nila. So kailangan po ay naka-wet feeding kayo and hindi po siya masabaw. Yung parang nilamas lang na pagkain, whether feeds ang gamit nyo or darak sa mais. Ako darak sa mais po na may molasses. So ito po ay may molasses ito pang-neutralize din po ng lasa ng pampurga. Ayan. Mahahalo lang po natin yan, no? Isang sachet mga kabukals. Can you see the look? Ayan. Tapos hahaluin natin. Make sure na halong-halo para hindi niya masyadong malasahan. So ibibigay natin muna si Basha muna ang bibigyan natin. So ayan na siya mga kabukals. So diba, kailangan maubos niya yan para makasigurado tayo na na-consume niya yung isang sachet. Wait lang, ikaw din, meron ka din. Wait for your turn. So, ipakita ko lang sa inyo mga kabukals. Itong binabahagi ko sa inyo, ito po ay base sa experience ko. Ayan o, ubos na mga kabukals. Yan, ubusin mo yan. Ipakita mo sa kanila, Basha, na very good ka. Ito nga po ay kaawat lang ng kanyang mga anak. So pagka naubos nyo na yan, nakasigurado po tayo na nakain niya yung isang sachet ng pamurgang binigay natin. Not unlike sa ibibigay natin na may sabaw, hindi niya inuubos talaga eh. Yun po yung base sa aking experience, maaaring sa iba hindi. Pag may sabaw ay hindi niya inuubos at lalo na pagka dry feeding ay lalong hindi po nako-consume lahat. Lalo na po kung ang pakainan niyo ay sementado, yung mga particles po ay sumisiksik lang sa semento. Humihiwalay po kasi sa feed yun pagka dry feeding kayo. Humihiwalay po yun dahil sobrang powder niya. Humihiwalay po yun. Unlike itong nilamas mo lang sa tubig, binasa mo lang. Talagang mako-consume niya. Ayun ubos na. Yan, ito mga yobabs ko mga kabukals. Okay lang itong pagpahingahin. Medyo madidelay nga tayo sa pagpapakasta. Before kasi unang landi pa lang pagkaawat ay pinapakastahan ko na kahit ganyan sila kapayat. Pero ngayon nga po iibahin natin. Medyo pagpapahingin natin sila ng konti. Anyway, malaki-laki naman na ang pakinabang na nibigay sa atin ni Basha. Ito si Basha po ay sa aking pagkakatanda or base sa records ko ay pang-apat na niyang anakan yung huli.
'Di ba? So ano naman na siya, nakabaw kumbaga sa jeep eh, naka-boundary na. So medyo pagpahingahin muna natin yung konti. Yan. Kasi ano eh, yung ganyang kapayat po, pag pinakastahan natin, although mabubuntis siya and then may time po siya makarecover hanggang makapanganak. Kaya lang yung pagtanggap niyang similya, ng similya na kumbaga sa cellphone, lobat yung kanyang katawan. Para sa akin ay hindi rin niya masyadong o hindi rin magiging maganda ang kanyang pagbubuntis. Kasi yung pagtanggap ng katawan niya sa similya ay wala sa kondisyon, parang ganon. Ayan. Ubus na mga kabokals, oh. Ang galing. Ayan, ito naman yung mga anak niya. Combination na po yan ng anak nila ni Tricia. Ayan. Laki na. Kailangan na makapon pala yung mga lalaki dito. Lumalaki na. Yan, hintay ko lang si partner at sa Lunes pa uuwi. Wala akong katulong eh. Although nandiyan naman si Sir Andrew, kaya lang medyo madami kasi yun, nakakaya naman na mangangawit. Kaya maganda palitan sila. Madami tayong kakapunin dito dahil 14 piraso ito, 6 lang ang babae. So 8 yung lalaking kakapunin. Ayan. Ayan na mga kabokals, malinis na sila at presko na. Kante na mga kabokals. Dito galing yung diniliver natin kay Relvius Lechon, yung tatlo. Then ito, nakulir na natin yung cage. Ayan, ando na yung cage na may harap, doon ko na inilagay muna. Then ito si Basha nga, very good si Basha at napurga na natin. Yan, Basha. Si Kimberly naglalandi na. Ulitin ko dapat yung purga niya, kaya lang naglalandi na mga kabukal. So hindi na natin pupurgahin. Total ano naman maganda naman yung pagkakapurga natin nung last time. So ayan, pinakain ko na uli siya, gugutumin ko dapat Kaya lang kasi nung pinapaliguan ko, napansin ko na mamagayin kanyang chikipay. At saka nag-i-steady siya. So landi siya. Nag-umpisa na siya maglandi. Kasi manifestation na yun. Palandi na siya. So yan, hindi na natin siya pupurgahin. At pabubulugan na natin. Yan, medyo naka-recover naman ang kanyang katawan na. Ayan. Ano na yan, tuloy-tuloy naman na yan. Habang nabubuntis siya, ay tuloy-tuloy yung kanyang pagtaba. Pero at least ay na-condition natin siya bago natin siya pabulugan. Pero si Basha, ito talaga medyo i-condition natin ng ano to, mga kabukals. Okay lang naman na lumipas tayo ng isa, dalawa na paglalandi. So, and ito si Tricia, hindi natin siya mapupurga kasi landi nga. Landi, hindi kumakain, mahina kumain. So hindi ko muna ibinigay pampurga kasi sasayangin lang niya yun, hindi niya kakainin yun talaga. Kasi yung wala kang pampurga, hindi kinakain, ano pa kaya yung may pampurga?
Yan si Kanor, condition na. Yan mga kabukals, Sabi niyo, ready to fight, boss. I'm, ano ba tawag doon? Arm and ready. Arm and ready. Arm and ready, boss. Ready for deployment. Ayan, si Kanor, mga kabukals. Hintayin mo na si Kimberly. Hintayin natin yung pinaka-pick niya. Sa akin tayo bibigay doon, brother, Hintayin mo lang. Huwag kang mag-alala. Mamamantikaan din yung lalamunan. Yan. So, yun mga kabukas. Tapos na naman tayo sa ating mga alaga. Tapos na, Kim? Sige. Ito siguro mga 2 araw. Nasa pick na siya. Kasi ngayon pala nag-uumpisa, ngayon pala napansin na mamamaga yung kanyang sipipay. Mga 2 araw yan, hanggang 3, nasa peak yan. Doon natin bibigay. Yan. Landing na. Yan mga kabukas, standing hit na. Nakatayo na. Ano na, ukol ka gabi ito At aligaga. So talagang landing na siya mga kabukals. Pwede natin ibigay kay Kanor. Kaya sorry, linisin ko lang muna yung mga kulungan nila. And then papaligo ako para presko. And then ihahagisan natin si Kanor sa dagat ng kaligayahan. Standing hit ng mga kabukals Hindi siya napalag Saka yung tenga niya mga kabukals ay tayo. Yan, sa pong sign na standing hit ng mga baboy. Ito hindi na gumagalaw na ganyan Hindi na gumagalaw mga kabukals And then yung tenga niya ay tayo. And then yung kanyang tipipay ay magang-maga. Yan. Ready na. Kanor, get ready. Get ready to rumble, brother. Mga kabukals, hindi siya gumagalaw sa kanyang nalalagyan. Okay.
kaligayahan. Yan, diba? Yan ang asimple mga kabokals. Kanor has entered the dragon. Let's secure the entrance to the heaven. Joke lang. Tanggalin mo natin yung tali ni Kanor. Pares sila actually. Tanggalin natin yung mga tali nila. Para swabe-swabe mga kabokals. Standing hit si Kimberly mga kabokals. Standing hit. Ayun, naihi pa. Naihi pa sa excitement. Apply niya sa'yo. Yan. Ano? Nilagyan natin tayo brother para swabing-swabe ha. Ano, standing hit mga kabokals kasi wala kapalag-palag si Kimberly. Para siyang statua. Napakaganda nito pagkakabulog nito kasi si Kanor ay matagal na hindi nakakabulog. Ayan. Ayan, Kanor is in action. Ito. Ayan, hirap tanggalin tayo ah. Si Kanor excited na excited. Yan. Isa na. Nagpupo mga kabokals. Good. Go, Kanor, go! Yun. Pasok na mga kabokals. Kanor is inside the building. Lumaba si Kanor mga kabokals. Medyo napataba natin si Kanor. Hindi dapat ganyan. Dapat ano siya, silim lang siya. Medyo napataba natin. Ilalo natin sila. So yun na, mga kabokals. Ganyan na ang standing heat. Kaya mga kabokals oh. Sakto-sakto may harang. Hindi tayo madadali ni YT. Pero ayan, nakita nyo naman si Kanor mga kabokals in action. So yan po ay ilang biig kaya? 12 po yung huling anak ni Kimberly. Ito kaya, sana ganun pa rin. Para okay sa alright. Yan, so si Kanor po, pag nakascore na siya ngayon, ibababad ko pa yan. Bukas na umaga ko na kukunin yan para ano, masulit nila ang gabi. Yan, mahaba pa ang gabi, alas 7 pa lang yata. Mahaba pa ang gabi para kay Kanor. Yan. Kaya lang napataba nga natin si Kanor mga kabokals, kaya bumigat. Bumigat ang katawan ni Kanor. Yan. Pero hindi titigilan ni Kanor yan. Matindi yan mga kabokals. Ayan mga kabokals, lupay-pay si Kanor.
Lupay-pay si Kanor mga kabukals. Nakadalawa na po. Nakadalawa na siya. Ayan, ipaliwanag ko nga alam po pala bakit na may tali kanina. Yan kasi nga 'di ba galing si Kanor doon sa isang kulungan. So tinalian ko siya para pag pinalabas ko siya, just in case na mag-wild siya or hindi siya sumunod sa akin, madali ko siyang makokontrol, mahatak ko siya. And then si Kimberly, kaya tinalian ko din kasi syempre habang inilalabas ko si Kanor, bubuksan natin yung pinto. Baka lumabas si Kimberly, mahirapan ako kasi mag-isa lang ako. Mahirapan akong kontrolin silang dalawa. Kaya yun po yung reason. Pero ang mga baboy ko po, walang tali yan. Hindi po nakatali yan. Yan yung ating si Basya. Ito kinukondisyon ko, napurga ko na nga po. So pinapataba lang po natin yan bago natin siya pabulugan. And si Tricia ganun din po. Ayan, pinapataba din po natin yan bago natin pabulugan. Pero ngayon po ay, ano yan ha, palipas na po yung kanyang unang paglalandi. So pinalipas natin. Hopefully mga sa pangalawang paglalandi niya ay pwede na. Hindi naman po siya masyadong namayat. So pupurgahin ko po yan, hindi ko pa po napurga. Ang napurga ko lang po nga last time ay si Basya. Si Basya po yung napurga natin. Ayan. Ito po yung mga anak nila mga kabukal sa update. Pasensya na gabi na. Ito po yung kanilang mga anak. Anak po ni Basya. Ayan. At ni Tricia. Sold out na po lahat yan. Pati yung mga lalaki. Sold out na po lahat yan. 14 peraso. Ayan. Meron na po may mga may-ari na po lahat yan. Ito, bakante. Bukas ihiwalay ko na yung babae para makita ko yung itsura ng babae. Kung pwede na i-release. Ayaw kasing i-release ng sobrang liit kasi syempre logi din yung bibili. Gusto ko good size naman para quality. Ayan si Kanor mga kabukals. Pagod na pagod. Grabe. Kadalawa na siya. So ibababad nga natin. Bukas na natin ng umaga ibabalik sa kanyang kulungan. Yan ang problema. Normally po talaga magsusugat yung likod ni Kimberly. Ayun, magsusugat na. Dahil po yan sa grip ni Kanor, yung grip niya. Normal po yan, ganun po talaga. Pero balat lang naman yan. And then titirahin kaagad natin bukas ng quick heal pagka kuha natin kay Kanor. So yan po mga kabukal. So another successful breeding. Ito sigurado to kasi si Kanor ang tagal na hindi nagamit ito. Yung kanyang similya ay parang nata de coco. Parang nata de coco mga kabukals. Malapot. Gel, gelatin. Gelatin. Ayan standing hit pa rin si Kimberly, naghihintay pa. Sabi niya, ang tagal mo naman love magpahinga. Bilisan mo naman magpahinga love. Ayan, napagod si Kanor. Medyo napataba nga natin si Kanor, dapat hindi ganyan. Pero ayan, medyo i-jejeta natin konti si Kanor. Ayan, so mga kabukals, maraming salamat. Ito nga po, tuloy-tuloy pong ating native pig business. And then ayun nga, may mga contact po tayong lechonero. May mga kumukuha po ng biik sa atin. So salamat naman, lagi pong sold out ang ating mga produce. At yan, tuloy-tuloy lang po. At malay natin na makapag-expand pa tayo. Pwede pa natin kasing i-expand itong kulungan natin papunta ron. Yan po ang plano ko. Isang diretsuhan pa hanggang doon sa madilim Pero pakita ko na rin. Pwede pa nating i-expand yan dito mga kabukals. Itong area na to. Ayan bakante yan bakante pa yan. Isang diretsuhan siya para yung baboyan natin nasa gitna ng lote. Yan po ang plano. So expansion tayo pagka nakabuelo, pero at least we are moving forward, hindi backward. Ayan, maraming salamat sa lahat po ng mga solid kabukas at mga solid viewers. Sana po na-inspire kayo at nakakuha po kayo ng mga ideas sa aking mga pamamaraan sa pag-aalaga ng baboy. Isa nga po pala ma-share ko, bakit hindi ako gumagamit ng commercial feeds at sobra pong namamayat yung ating mga baboy pagka oras po ng pagpapadede. Hindi po talaga ako gumagamit ng commercial feeds. Ang tangi ko lang po ginagamit kahit sa old area pa po
6 years ko na pong ginagawa, mahigit na. 6 years mahigit ko na ginagawa. Darak sa mais, Madre de Agua, molasses at asin lang po ang pinapakain ko sa kanila. Bakit po ganon? Ayan, subok.